So bakit nga ba nangyayari ito kay Duterte? Yung ginigipit ng mga Duterte supporters, mga Duterte vlogger. So, lahat ng kumakampi kay Duterte, bakit nangyayari ito? Simple lang. Ang mga Duterte kasi, bago pa tumakbo si Duterte, dito pa siya sa Davao, hindi pa siya presidente. Yung tatay na Duterte, alam niyo naman ang kanyang mandato is more on krimen, drugs, mga ayaw sa corruption. So ayun, hanggang sa tumakbo siya sa naging effective yung mga mandato niya dito sa Davao. So ngayon, nanawagan yung mga tao na palawakin yung serbisyo niya, at yun na nga, pinatakbo siya bilang presidente. At ayun na nga, sinundan niya yung gusto ng mga tao at ng kanyang anak. So ang nangyari, tumakbo siyang presidente 2016, at bago pa siya tumakbo, nagkampanya pa, sinabihan niya ng mga tao, mga adik, mag-ingat kayo, pag upo ko, tumigil na kayo dahil mamamatay kayo. So ayan, so di ko maintindihan bakit ang mga adik ay parang binawaliwala nila yung sinabi ni Duterte. So ayun, sinubukan nga nila, so nangyari na nga. So ngayon, mga kurap, pag upo niya sa pagka-presidente, dahil nanalo siya, pag upo niya, so ayan na nga, ang mandato niya ay walang kurap, walang hari-harian, walang overpowered sa posisyon. Yun yung kuan niya, walang drug addicts, krimen, lahat ng kuan, lahat ng mga oligarch dapat pantay-pantay lahat. So ayun na nga, sinabihan niya na yung mga kuan, at nangyari na nga, may nakabayad ng tax, mga billions yung nabayad ng tax. So syempre kung negosyante ka, masakit talaga yan sa dibdib mo yung makabayad ka ng halimbawa 30 billion. Ang laki na yan, 30 billion, kahit 5 billion, laki na, sobrang laki na yan kung negosyante ka. So hindi naman natin sinasabing mali yan ni Duterte, tama yung ginawa ni Duterte na pagbayarin yung mga negosyante ng tax, yung hindi nagbabayad ng tamang buwis. So natutuwa ang mga Pilipino sa ginawa ni Duterte. Pero alam nyo ba kung sino ang hindi natuwa? Ang hindi natuwa ay yung mga drug lord, mga kriminal, mga adik, mga oligarch, yung mga oligarch na hindi nagbabayad ng tamang buwis, yung mga mayayaman, mga negosyante. So ayun, yun ang hindi natuwa. So sa pag-upo ni Duterte, siyempre ang mga negosyante takot, dahil seryoso talaga si Duterte sa mandato niya. So ang nangyari, inaabangan na lang siguro nila yung pagbaba ni Duterte, at ngayon na nga nangyari na ang pagbaba ni Duterte. So tingnan nyo ang resulta. So wag na kayong magtaka kung bakit nangyari ito kay Duterte. Wag na kayong magtaka. Binabalikan siya ng kanyang sagasaan sa pag-upo niya. Hindi wala tayong kuan ebidensya, pero yun yung kuan natin, yung anong tawag nito, yung spekulasyon ba o ano, anong tawag diyan, yung ang isip natin, yung mga kalkulasyon natin, yun yung kalkulasyon natin sa nakikita natin. Parang binabalikan na siya ng kanyang nasagasaan noong pag-upo niya, dahil sobrang istrikto talaga siya sa krimen, sa mga pagpataw ng buwis. Pag mali ka talaga, wala siyang sinasanto. Kahit ikaw pang pinakamayaman dito sa Pilipinas, sasantuhin ka talaga niya. So ayun na nga, binalikan na siya, dahil alam niyo naman, sino ba namang negosyante, mga mayayaman, mga drug lord? Siyempre kung drug lord ka, mayaman ka. Sino ba namang negosyante at mayaman na gustong maupo ang mga Duterte? Dahil alam naman nila kung anong ilang bilyon ang mababawas sa kanila kung makaupo yung mga Duterte. So ayun, pinipigilan talaga nila yan na masira ang mga Duterte. So tingnan nyo ang nangyari.
Ang Duterte ngayon ay pinagtutulungan. So wala na silang parang makikita natin parang wala silang laban dahil hawak nila lahat eh. So tayo na lang ang pag-asa ng mga Pinoy. Tayong mga Pilipino na may paninindigan, hindi mukhang pira. So magkikita-kita talaga tayo sa eleksyon, yung mga kumakalaban kay Duterte. Pero good news niyan dahil kahit anong paninira nila kay Duterte, kahit anong ginagawa nilang kabulastugan, panggigipit, tingnan nyo naman ang nangyari sa ratings. Number 1 pa rin ang Duterte. Mas tumaas pa ang kanilang mas tumaas pa nga ang kanilang rating, trust rating. So mas dumami pa ang kanilang supporter. So yan ang kinagandahan ng mga Duterte. So may pag-asa pa tayo. Tayo na naniniwala sa mga Duterte, may pag-asa pa tayo na maayos pa tong Pilipinas. So ang kailangan lang natin gawin ay bumuto ng tama. Huwag nating tingnan yung sinasalita nila sa entablado, huwag nating pakinggan ang tingnan natin yung mga ginawa nila, track record nila, para hindi tayo mabudol, hindi na maulit itong ganitong klaseng pamumuno. Alam niyo naman itong klaseng pamumuno sa iba yung nakaposisyon, siyempre gusto nila ito, pero tayo na dihado, tayo na hindi nakikinabang, galit tayo. Tingnan nyo naman ang ginawa nila sa gobyerno, puro ayuda. Makakatulong ba yung ayuda? Halimbawa dito sa lugar namin 3,000 lang yung ayuda. Absent ka pa ng isang araw, halimbawa kung may trabaho ka, absent ka ng isang araw, 3,000 lang yung ayuda mo, pamasahe pa, buong araw kang nakapila, parang magkukulaps ka pa sa dami ng nakapila. So hindi talaga makatulong. Pagkuha mo ng 3,000, bukas wala na. Hindi nga abot ng isang linggo yung 3,000. So mahirap. Kaya ayun ang nangyari. Sana bumuto tayo ng tama. Wag na tayong pabudol. So wag na kayong magtaka kung bakit ganyan ang nangyari sa mga Duterte. Kayo na ang mag-analyze. Nakita nyo naman kung kita nyo naman ang mga ginagawa nila. So yan lang muna mga boss. Maraming salamat.